Isang malamig na hapon noong ika-15 ng Mayo, taong 1965. Sa tahimik at malawak na lawa ang Chuncheon. Walang ibang maririnig kundi ang dahan-dahang pahampas ng tubig at ang malamig na ihip ng hangin na nagdadalangang hamok mula sa mga nakapaligid na bundok. Ang lugar na ito ay kilala sa mga liblib na bahagi nito kung saan ang mga tao ay nakakaingin at nagtatanim sa gilid ng mangga burol. Dalawang kababayan ang sakay ngang isang maliit na bangka. Sila ay mga simpleng manggagawa na namumuhay sa pamamagitan ng paghahanap at pag-aani. Ngaligaw na gulay at halamang gamot sa gilid ng mabundok na nakapaligid sa lawa. Upang makatipid sa oras at pagod sa paglalakad sa mabatong gilid nga, bundok na walang maayos na daanan, ginagamit nila ang bangka upang lumipat mula sa isang bahagi nga, gubat patungo sa kabila. Sanay na sila sa tahimik na buhay sa paligid ng lawa, ngunit sa araw na iyon, may naghihintay sa kanilang isang sumpa na hindi nila makakalimutan. Habang sila ay sumasagwan sa gitna ng malamig na hangin, biglang lumakas ang alon at tinangay ang kanilang maliit na bangka patungo sa isang pampang malapit sa kakahuyan. Sa kanilang pagtatangkang kontrolin ang direksyon ng bangka, napadpad sila sa isang bahagi ng lawa na hindi gaanong malalim. At doon, nang sumilip sila sa ilalim ng malinaw ngunit madilim na tubig, may nakita silang isang eksena na tila nakmula sa pinakamasamang bangungot. Sa ilalim ng tubig, may isang hugis na nakatayo. Nang titigan nila itong mabuti, bumilis ang tibok ng kanilang mapuso at halos tumigil ang kanilang pahinga. Isang tao, isang babaeng walang suot na kahit na anong saplot sa katawan. Siya ay nakatayo ng tuwid sa ilalim ng lawa, tila ba isang estatwa na gawa sa laman na tahimik na nakmamasid sa kailaliman. Ngunit ang nagpatayo sa mga balahibo ng dalawang babay at nagpasigaw sa kanila ng buong lakas ay hindi lamang ang pagiging hubat ng katawan. Wala itong ulo, napasigaw sa matinding takot at panginginig ang dalawang kababaihan. Sa sobrang pagkabigla, halos mabaliktad ang kanilang bangka sa pagmamadaling makalayo sa lugar na iyon. Sumagwan sila ng buong lakas, hindi lumilingon, pabalik sa kanilang baryo. Nanginginig ang kanilang mga boses, namumutla ang mga labi, at halos hindi makabuonga, tamang salita ng ibalita nila sa mga tao ang kanilang nakita. Isang matapang na binata mula sa baryo, nasa edad 30, ang nagpasyang sumama sa kanila upang kumpirmahin ang kwento bago mag-ulat sa mga autoridad. Nang makarating sila sa eksakto at tiyak na lokasyon, nilapitan ng binata ang tubig. Sumalubong sa kanya ang isang napakasangsang na amoy, ang amoy nabubulok, na laman na matagal nang nakababat na tila kumakapit sa hangin at sa kanilang mga damit. Walang pag-alinlangan. Isa itong bangkaing tao. Agad silang tumawag sa mga pulis. Kinabukasan, ika-17 Mayo, dumating ang mga pangkat ng pulisya upang iahon ang katawan. Ang prosesong pagahon ay naging isang napakahirap at nakakapanindig balahibong gawain. Nang tuluyang mailabas ang bangkay sa tubig at mailapag sa lupa, tumambat ang isang karumal-dumal na sinapit ng biktima, isang antas ng karahasan at kalupitan na hindi pa nasasaksihan ng sinuman sa rehiyong iyon. Ang mga kamay ng babay ay nakagapos ng mahigpit sa kanyang harapan gamit ang mga matitibay na baging mula sa gubat. Ang kanyang dalawang paa ay nakatali gamit ang isang makapal na lubid na gawa sa dayami. At sa dulong lubid na iyon, may nakakabit na isang napakabigat na bato, kasing laki ngang ulo ng isang tao. Ito ang dahilan kung bakit nakatayo ang bangkay sa ilalim ng tubig. Habang unti-unting nabubulok ang katawan at naipon ang manggagas sa loop nito, pilit itong lumulutang paitaas, ngunit pinipigilan ng mabigat na bato ang mapaa nito na umangat. Isang malagim na tanawin na ginawa ng isang taong nag-isip kung paano itatago ang krimen magpakailanman. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kalupitan. Nang suriin ng mabutingam ga pulis at investigador ang katawan, napansin nila ang isang detalye na nagdulot ng labis na galit, pagtataka, at pandidiri, ang masasalang bahagi ng katawan ng babay, pati na rin ang bahagi ng kanyang likuran, ay buong-buong hiniwa at tinanggal gamit ang isang napakatalim na patalim. Isang malalim na sugat na sinadyang gawin upang saktan o marahil ay upang itago ang isang mas malalim na lihim. Sino ang gagawa ng ganito kasamang krimen? At ano ang motibo sa likod na labis na paninira sa katawan ng biktima matapos itong patayin? Abala ang mga pulis sa paghahanap sa nawawalang ulo.
Siniasat nila ang buong paligid ngang lawa. Sinuyot ang mga kalapit na kakahuyan at bundok upang mahanap ngang anumang bakas ngang dugo, napunit na damit o palatandaan ngang pinangyarihan ngang krimen. Ngunit walang natakpuan. Walang bakas ang patak ng dugo sa matuyong dahon. Walang naiwang gamit. Tila ba nahulog na lamang mula sa langit ang bangkay na iyon at iniluwa ang lawa. 2 araw ang lumipas matapos ang unang pagtuklas. 19 ngang Mayo. Patuloy ang walang patit na paghahanap ngang nga maninisid sa ilalim ngang lawa. Sa mismong lugar kung saan lumutang ang katawan. Hanggang sa may natakpuan silang isang maitim na bagay na nakalubog sa lalim na humigit kumulang 3 metro. Isa itong itim na sweater ngang babae na nakabalot ng mahigpit at tila may nilalaman sa loob. Nang maingat nilang buksan ito sa pampang, tumambat ang nawawalang ulong biktima. Ngunit sa halip na makatulong sa pagtukoy na pagkakakilanlan upang mabigyan ng hustisya ang babae, lalo lamang lumalim ang misteryo. Ang muhang babae ay sinira ng tuluyan, na parang nais ang salarin na burahin ang buong pagkataon nito sa ibabawang mundo. Ang 2 tainga ay hiniwa at tinanggal ng malalim hanggang sa halos makita ang buto. Ang ilong ay walang awang pinutol. Ang balat sa noo ay binalatan gamit ang isang patalim. Ginawa ang lahat ng ito upang matiyak na kahit makita ng sinuman ang kanyang mukha, kahit ng kanyang sariling pamilya, walang makakakilala sa kanya. Ilang araw matapos matakpuan ang ulo, nakuha rin mula sa ilalim ng malamig na tubig ang mga hiniwang masasalang bahagi ng kanyang katawan na itinapon ng hiwalay. Sa puntong gito, tuluyang blanco ang mga investigador. Ang doktor sa ospital na unang sumuri sa bangkay ay nagbigay ng maling impormasyon na sinabing ang babae ay nasa edad 20 hanggang 23, hindi pa kailanman nanganganak, at namatay humigit kumulang 25 araw na ang nakakalipas. Ang mamaling detalyeng medikal na ito ay lalong nakpaligaw sa takbo nga, investigasyon at naglayo sa pulisya sa totoong pagkakakilanlan ng babae. Nakaharap ang buong puwersa ngang pulisya sa isang napakalaking pader ng kasinungalingan at kawalan ng ebidensya. Isang bangkay na walang mukha na literal na binura ang pagkatao. May maling ulat medikal na nagpapalabo sa katotohanan at walang anumang naiwang ebidensya sa malawak na lawa. Paano nila mabibigyan ng hustisya ang isang taong ginawang walang pangalan ng kanyang mamamatay tao? May isa bang maliit at natatagong lihim na naiwan sa katawang iyon na makakapagturo kung sino talaga siya? At paano ito makakatulong upang matukoy ang halimaw na nakukubli sa dilim na may kakayahang gumawa ng ganito kalagim na krimen? Dumaan ang mga araw na tila walang katapusang pader ng katanungan ang kinakaharap ng mga investigador. Subalit, sa kabilangang brutal na pakasirang ang mukha at katawan ng biktima, may mga maliliit na detalyeng nakalimutang burahin ngang salarin. 26 ng Mayo, halos 10 araw mula nang matuklasan ang bangkay, nakaroon ng malaking pag-asa ang pulisya. Napansin nila ang ilang mga natatanging marka sa katawan ng babae. Wala ang kanyang pangalawang bagang sa kanang bahagi ng bibig. May 2 malinaw na tattoo sa kanyang kaliwang pulso, isang hindi pangkaraniwang bagay para sa isang babae sa panahong iyon. Bukod pa rito, may malaking balat na kasing-laki ngang itlog sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Nakahanap din silang isang pares ng medyas na may tiyak na tahing pagayos. Gamit ang mga huling bakas na ito, mano-manong sinuyot ng pulisya ang lahat ng mga ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakalipas na buwan. Dahil walang makabagong teknolohiya, kinailangan nilang basahin isa-isa ang mga nakasulat na rekord, hanggang sa nagtukma ang mga detalye sa isang pangalan. Siya ay si Lee Kang-sun, 32 taong gulang, isang babaeng naninirahan malapit lamang sa lalawigan ng Chunseong. Nang makilala na kung sino ang biktima, agad na lumipat ang pokus ngang investigasyon sa mga taong nasa paligid niya. Sinimulan ng pulisya ang pagtatanong sa kanyang mga kapitbahay at kakilala. Dito na lumabas ang mga kwentong hindi pabor sa reputasyon ni Kang-sun. Ayon sa mga walang awang bulong-bulungan sa kanilang maliit na baryo, marami siyang nakarelasyong lalaki. Umalis umano siya sa kanyang asawa sa ibang probinsya upang makipagsapalaran at nakisama sa ibang lalaki ng hindi kasal pagdating sa Chunseong. Dahil sa makitit na pag-iisip nga lipunan noong mga panahong iyon, agad na nahusgahan ang kanyang pagkatao. Para sa mapulis,
Ang kasong ito ay walang iba kundi isang sumpangang matinding selos o galit mula sa isang naagrabyadong mangingibig o asawa. Tatlong pangalan ang lumutang, kabilang na ang kanyang dating asawa na si Jeong, dahil sa pagmamadaling masabing nalutas na ang kaso. At nang hindi man lang nakakahanap ngang matibay na ebidensya, naglabas ngang hayagang kautusan ng pag-aresto ang pulisya. Isang hakbang na magdudulot ng matinding kahihiyan sa mga walang kinalamang individual. Ang pinakamasaklap na sinapit ay ang sa dating asawa ni Kang Sun na naninirahan pa sa malayong probinsya sa Timog. Walang kalaban-laban ang lalaki nang sugurin siya nga, mga investigador mula sa kabundukan ngang Gangwon, sa harap ngang kanyang makapitbahay, kapamilya. At mga kaibigan, walang awang pinosasan ang lalaki na tila isang mapanganib na halimaw. Umiyak siyang ipinaliwanag na pumunta lamang siya kamakailan sa Chunseong upang hanapin si Kang Sun. Gusto niya itong muling makasama. Binayaran pa nga niya ang malaking utang ng babae at pinakiusapan itong umuwi na para magsimula muli silang mag-asawa. Ngunit sarado ang isip at manhid ang puso ng mga pulis. Sa kanilang paningin, siya ang pangunahing suspek na pumatay dahil sa selos. Kinalatkat siya ng walang awa, nakaposasan ang makamay at nakatali ang buong katawan, ipinarada sa makalsada patungo sa daungan ng barko, bago isinakay sa tren pauwi sa Hilaga upang harapin ang parusang kamatayan na iginuhit ng batas para sa kanya. Isang madilim na kabanata ang kawalang hustisya ang namumuo. Ngunit habang ang karamihan sa mga kapulisan ay nakdiriwang sa inaakalang pahuli sa salarin, may dalawang matalas na investigador na hindi nakumbinsi. Napansin nila ang isang napakalaking butas sa kwento. Kung ang dating asawa ang pumatay, bakit hindi nagtutukma ang ikot ng panahon? Bumalik ang dalawang investigador sa inuupahang bahay ni Kang Sun upang magtanong pang mas malalim. Dito, nakausap nila ang isa sa malalaking kasama sa bahayng biktima. Ibinunyak nito ang isang katotohanan na yumanik sa buong investigasyon. Huling nakita ng buhay si Kang Sun nung araw na umalis siya upang lumipat ng tirahan. Isang araw na nababalot ng matinding pag-ulan ng niyebe, noong huling bahagi pangang buwan ng Enero. Ibig sabihin, hindi 25 araw na patay ang biktima gaya ngang maling deklarasyon ng doktor sa ospital. 4 na mahahabang buwan na itong nakalubog at nabubulok sa yalong tubig ng lawa. At noong mismong araw na iyon mablipat, nakmakaawa pa si Kang Sun sa kanyang kasama sa bahay na buhatin ang kanyang magamit, ngunit tumanggi ang lalaki dahil sa sobrang lakas at lamig ng pagbagsak ng niyebe. Kung naroon ang kanyang dating asawa upang magiganti, bakit pa siya maghahanap ng ibang taong magbubuhat sa kanyang mga mabibigat na bagahe? Walang duda, inosente ang lalaking kinakalatkat nila sa tren na kasalukuyang umiyak sa kawalan na pag-asa. Kung gayon, isang nakakakilabot na tanong ang sumibol sa isipan na dalawang investigador. Sino ang kasama ni Lee Kang Sun sa araw ng matinding bagyo ng niyebe? Habang nag-iisa siyang naglalakad sa layong 8 kilometro, bit-bit ang kanyang magamit patungo sa kanyang bagong tirahan, at nang hindi na niya makayanan ang sakit ng lamig at labis na pagod sa gitna ng daan, saang nakasarang pinto siya kumatok upang humingi ng silong bago siya tuluyang kaining ng dilim. Muling binalikan ng mga matatalas na investigador ang bawat hakbang at dinaanan ni Lee Kang Sun noong araw na umalis siya sa kanyang inupahang bahay sa Baryongang Jiam. Dahil umaasa siyang makakalipat kahit nagsisimula ng umulan ng niyebe, nagpasya siyang maglakat at magbuhat ng sarili niyang nga mabibigat na gamit. Kabilang dito ang isang malaking maleta at mga makakapal na kumot na nakabalot. 8.5 kilometro ang layo ngang kanyang bagong lilipatang bahay sa Yongsan. Sa gitna ng makapal at malamig na niyebe na bumabalot sa makalsada, halos imposibleng lakarin ito ngang isang babaeng nag-iisa habang may pasan-pasan. Sa kanilang masusing pagtatanong sa mataong maring, nakasabay niya sa mahabang daan. Natakpuan ng pulisya ang isang lalaking manlalakbay na nagngangalang Choi. Ayon kay Choi, nakasalubong niya si Kang Sun sa gitnang daan nung araw na iyon. Dahil may dala siyang kahoy na pinaglalagyan ng kargada sa kanyang likuran, inalok siya ni Kang Sun na bayaran ng pera upang tulungan siyang magbuhat ng mamabibigat na bagahe. Pumayag si Choi dahil kailangan din niya nga dakdak na kita. Ngunit habang sila ay naglalakad sa mga baku-bakong kalsada patungo sa kabilang bayan, lalong lumakas at bumaksik ang ulan ng niyebe.
Ang hangin ay tila yalo na humihiwa sa kanilang mabalat at nagpapamanhid sa kanilang mapa. Nang hindi na makayanan ni Kang Sun ang tindi ng lamig, gutom, at labis na pagod, huminto sila sa tapat ng isang maliit na bahay inuman na nagsisilbiring murang pahingahan ng mga dumadaang manlalakbay. Kinausap niya si Choi at nakiusap na hanggang doon na lamang sila. Babayaran na niya ito ng buo. At magpapalipas na muna siyang gabi sa mainit na bahay inuman na iyon upang bukas na lamang ipagpatuloy ang paglipat. Matapos matanggap ang napakasunduang bayad, naglakat na si Choi pauwi at iniwan ang babae sa labas ngang pinto kasama ang kanyang magamit. Agad na tinungong ang bapulis ang nasabing bahay inuman. Nang busisiin nila ang mga pangyayari at tanungin ang mga tao sa paligid tungkol sa gabing iyon, isang nakakagimbal na detalye ang unti-unting nabuo. Walang ibang tao, walang ibang bisita, at walang ibang empleyado sa loob ng bahay inuman noong gabing kumatok si Kang Sun upang humingi ng silong. Ang asawa at anak na dalagita ang may-ari ay maagang umalis upang dumalo sa isang pagtitipon at kasalan sa kabilang lungsod. Ang tanging naiwan upang magbantay sa buong istruktura ay ang mismong lalaking may-ari, isang 45 taong gulang na nagngangalang Im Dong-ik. Sino ba talaga si Im Dong-ik? Nangkalkalin nga autoridad ang kanyang nakaraan at mga opisyal na record. Lumitaw, ang isang talaan na nagpapahiwatig na siya ay isang taong may madilim na kasaysayan. Siya ay hindi lamang isang simpleng negosyante o karpintero. Ang mas nakakakilabot ay ang kanyang naging karanasan sa kalupitan ng giyera. Siya ay dating naglingkod bilang isang mataas na opisyal sa ilalim ng sandatahang lakas ng mga dayuhan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naipadala siya sa mga madugong labanan sa mga malalayong isla kung saan ang buhay ay walang halaga. Nasanay siya sa matinding karahasan, sa pagpaslang ng mga inosente, at sa mga walang awang gawain ng digmaan. Matapos ang digmaan, naging isa siyang lihim na ahente ang militar sa Hilaga bago tuluyang namuhay ng tahimik. Ang lalaking ito ay walang anumang takot sa pagdanak ang dugo. Manhid ang kanyang konsensya at sanay na sanay siyang magtago ng sikreto upang masigurong hindi sila nakakamali at hindi gumagawa ng mga maling paratang tulad ng ginawa nila sa dating asawa ni Kang Sun. Matiyagang hinanap ngang mapulis ang mga natitirang pisikal na bakas sa paligid ng bahay inuman. At doon, sa ilalim ng natuyong putik at manipis na yelo sa gilid ng daan na hindi pa nagagalaw ang panahon, natakpuan nila ang nanigas at malinaw na bakas na mga sapatos ni Kang Sun. Ang mga bakas na ito ngang paglalakat ay nagtatapos mismo sa bungat ng pintuan ng bahay inuman ni Im Dong-ik at wala nang bakas na lumabas mula rito. Wala nang ibang pinuntahan ang biktima. Ang bahay na iyon ang naging huling himlayan ang kanyang mga pangarap. Kinumpirma ngang lahat ng sirkumstansya at ebidensya na silang dalawa lamang ni Im Dong-ik ang nasa loob ng tahimik at nakasarang bahay ng gabing iyon. Dalawang tao lamang ang naiwan sa gitna ngang makapal na niebe, isang lalaking sanay sa pagpatay at paglapastangan at isang babaeng naghahanap lamang ng mainit na masisilungan. Isang perpektong sitwasyon para sa isang demonyong matagal nang nag-aabang sa dilim. Mabilis na pinuntahan at inaresto nga ng ngalit na investigador si Im Dong-ik. Kinalatkat siya patungo sa presinto para sa isang matinding pagtatanong na magpapasya sa kanyang kapalaran. Walang kawala ang lalaki dahil nakatutok sa kanya ang lahat ng kamay ng katarungan. Ngunit habang siya ay nakaupo sa harap nga, mga pulis na handang paaminin siya, walang anumang takot, kaba o pagsisisi na nakikita sa kanyang mga mata. Sa halip, isang napakalamig at detalyadong pag-amin ang dahan-dahang namutawi sa kanyang mga labi. Anong karumal-dumal at nakakapangilabot na katotohanan ang ginawa niya sa loob ng bahay inuman na iyon, at bakit niya naisipang tatarin at burahin ang buong pagkataongang kaawa-awang si Lee Kang Sun bago ito itapon sa malamig na lawa? Sa loob ng malamig at madilim na silid ng investigasyon, walang mababakas na kahit anong takot, kaba, o pagsisisi sa mukha ni Im Dong-ik. Habang nakatingin ng diretso sa mga matang nagngangalit na mga kapulisan, sinimulan niyang isalaysay ang mga huling sandali ni Lee Kang Sun na parang nakukwento lamang ng isang ordinaryong araw. Ayon sa kanyang pag-amin, gabi ngang ika-27 Enero, sa kasagsagan ng pinakamalakas na pagbagsak ng niebe, nang kumatok ang biktima sa kanyang bahay inuman. Basang-basa ito, nanginginig sa matinding lamig,
at nagmamakaawaen masisilungan hanggang kinabukasan. Dahil wala ang kanyang mag-ina, pinatuloy niya ang babay. Nag-alok siya nga alak upang pampainit ng katawan. Nakipag-inuman si Kang Sun, at dahil sa matinding pagod at kawalan ng sapat na laman ang sikmura matapos ang mahabang paglalakad, mabilis itong tinablan ng alak at nakaramdam ng matinding antok. Nang mahiga ang babae sa isang sulok ng silit upang magpahinga, pumasok ang demonyo sa isip ni Im Dong-ik. Naakit siya rito at sinubukang pagsamantalahan ang walang kalaban-labang biktima. Ngunit nagising si Kang Sun. Buong tapang itong nanlaban. Malakas na sinampal ang mukha ang lalaki. At mabilis na tumakbo patungo sa kusina upang kumuha ang patalim. Subalit ron nagiba ang ihip ngang hangin. Ginamit ni Im Dong-ik ang kanyang pisikal na lakas at karanasan bilang isang dating sundalo. Madali niyang naagaw ang patalim. Tinakpan ng makapal na kumot ang babae upang hindi makasigaw, at kinalatkat palabas sa gitna ngang pumatay na lamig ng gabi. Nakmakaawa si Kang Sun sa gitna nga, dilim. Umiyak siya at nangakong hindi magsusumbong sa mga autoridad. Nakalimutan na lamang ang lahat at hayaan na lamang siyang umalis ng buhay. Ngunit sa utak ng isang taong sanay sa walang awang patayan ng digmaan, ang buhay na saksi ay isang malaking banta sa kanyang kalayaan. Hindi niya maring hayaang mabuhay ang babay dahil tiyak na babalik ito kinabukasan kasama ang mga pulis. Kaya run, sa ilalim ng walang awang pagbagsak ng niebe, tahimik niyang tinapos ang buhay ng babae sa pamamagitan ng matinding pananakal. Ngunit hindi sapat ang kamatayan upang itago ang kanyang krimen. Kailangan niyang burahin ang pagkakakilanlan nito at ang lahat ng ebidensya ng kanyang kahayupan. Kumuha siyang itak. Walang awang hiniwa at tinanggal ang masasalang bahagi ng katawan ng babay. Pinutol niya ang mga tainga, ang ilong, at buong lapastangang binalatan ang mukha nito. Pagkatapos ngang karumal-dumal na gawain, tinali niya ang mga kamay at paang bangkay, nilagyan ng napakabigat na bato, at kinalatkat patungo sa nakayalong lawa. Binasak niya ang makapal na yelo gamit ang palakol at inihulog ang katawan sa madilim na kailaliman ng tubig. Bago siya bumalik sa kanyang bahay, maingat niyang inayos ang basag na yelo at tinabunan muli ang sariwang niebe upang walang makapansin na may itinago siya ron. Ang madalang gamit at maleta ni Kang Sun ay ibinenta niya sa palengke pakalipas ngang ilang araw na parang walang anumang nangyari. Dahil sa kanyang detalyadong pag-amin, nahatulan ng parusang kamatayan si Im Dong-ik at tuluyang binitay noong buwan ng Abril, taong 1968. Ngunit nananatiling may malaking lamat ang kwentong ito. Naniniwala ang maraming batikang investigador na hindi lamang pagtatangkang pagsamantala ang nangyari noong gabing iyon, ang labis na pagkasira at pagtatat sa katawan ng biktima ay malinaw na nagpapatunay na natuloy ang maitim niyang balak bago niya ito pinatay, at ginawa niya lamang ang kwento ng panlalaban upang pagtakpan ang buong katotohanan ng kanyang halimaw na pagkatao. Matapos ang malagim na kasong ito, tuluyang nagbago ang pananaw ng buong bansa sa mga krimen ng pagpatay at paglapastangan sa bangkay. Ngunit habang unti-unting lumilipas ang panahon at nakakalimutan ng marami ang pangalan ni Lee Kang Sun, isang nakakakilabot na tanong ang nananatiling nakabitin sa malamig na hangin. Ilan pa kayang mga malagim na lihim at walang pangalang bangkay ang tahimik na nakabaon sa ilalim ng mga nagyayalong lawa at malalalim na gubat, nahihintay lamang ng tamang panahon upang muling lumutang at magkwento?